Okay, magandang hapon po sa ating lahat. At ito sa vlog na ito, pag-uusapan po natin ang mga ugali ng presidente. Mm. Ang tanong dyan, ito yung pinakatanong ha, ang ating presidente ba ay kaya pa ba ipatakbo niya ang ating bansa? Ang presidente natin ba ay matino pa ba ang kaisipan? Ang presidente ba naniniwala pa ba ang taong bayan sa kanya? Yan ang pinakatanong. Kasi ba ano ba ang napapansin ng taong bayan patungkol sa presidente natin? Siya ba ay tama pa ba ang kanyang mga ginagawa? Kasi ang taong bayan nag-o-observe lang yan. So dito sa vlog ngayon, pag-uusapan po natin ang ugali ng matino na presidente at pag-uusapan natin yung baliw at budol na presidente. Okay? Wala. Depende na yan sa mga loyalista kung ano ang iisipin nila. Ha? Kasi po, nung the other vlog natin, I think that was yesterday, napag-usapan natin na yung presidente natin, gumagawa na siya ng fake news. Na si Zaldico raw ay nahuli na raw si Zaldico. Only to find out na hindi pala totoo. So, syempre, hindi mo mabiblame ang taong bayan na sasabihin na matino pa ba yung utak ng ating presidente? Di ba? Sabi nga ng iba, buti pa si Tatay Digong, mas matanda naman kay BBM, pero grabe pa yung utak ni FPRRD. Matalino, alam pa rin ang kanyang ginagawa, magaling gumagawa ng mga bagay-bagay, mga strategy niya, di ba? So, usaping presidente po itong vlog natin ngayon. Okay? Usaping presidente. Meron po akong ipapakita rin sa inyo sa nangyari kay Donald Trump, President Donald Trump. Ngayon lang, no? I think that was 5 hours ago, no? Delikado po ang sinapit sa buhay ni Donald Trump, no? Mismo, ano na po ito nasa balwarte na po ito ng White House, pero delikado pa rin ang buhay ng isang presidente. Mamaya ipapakita ko yan, okay? Bago natin pag-uusapan ang patungkol sa mga iba't ibang klaseng presidente, like muna at share, okay? Like muna at share. Magugustuhan nyo itong vlog na ito kasi may papaliwanag tayo. Sa mga bago pa lang dito, subscribe na po kayo para updated muna kayo. Bago ako magpaliwanag, inom muna ako ng tubig para naman maganda-ganda yung ating paliwanag. Okay. Ayan. Ito yung unang lumabas na balita. Ewan ko lang kung ito ay totoo. Pero sa tingin ko totoo naman Ito. Ito yan. Shinare ito ni Shinare ito ni Riza Plaza Reyes. Ayan, may blue check pa. Ano bang laman ng balita na ito? Breaking news. Ayan, breaking news pa ito. Teka muna. Yan. Teka muna. Kati yung ilong ko, guys. Ayan. Yan. Breaking news. Inutusan ng Supreme Court si BBM na magpa-hair follicle test. Hala ka BBM, kaigit jud ka, yawaa ka. Ron pag andam na, dagol kay naa nata sa exciting part. Ewan ko lang kung totoo ito. Ayan, ito yung balita. Wednesday, April 22, 2026. Nagse-circulate po itong balita na ito, usap-usapan, na ang Supreme Court raw ay fino-force na si BBM na magpa-hair follicle test. Kasi tama rin naman yan
yan naman talaga ang panawagan ng taong bayan na gusto malaman ng tao kung itong presidente natin is suited and fit pa ba siya na maging presidente sa Pilipinas. Okay? Ayan, no? Korte Suprema, inutusan si PBBM sagutin ang petisyon na sumailalim siya sa hair follicle drug test. Ayon sa opisyal na pahayag ng Korte Suprema NBank, inatasan ang Pangulo na magsumite ng kanyang komento sa petisyon para sa writ of mandamus na inihain ni Pantaleon Alvarez at iba pang petitioners. Ayan. Ako, sa totoo lang, ito kung totoo yan, no, maganda ito. Dito natin malalaman, kasi po, kung ma-proven na si Bongbong Marcos ay hindi totoo na gumagamit siya, maganda. Magtitiwala tayo sa kanya na kaya pa niyang maging presidente. Magiging yung trust rating ng taong bayan ay babalik yan. Yan naman talaga ang point natin dyan. Kaya gusto nating mag-hair follicle test siya. Di ba? Yun kung talagang totoong hindi siya gumagamit. Pero ayon kay Manang Amy Marcos, anong sabi ni Manang Amy Marcos? Ayon kay Manang Amy, ang kanyang kapatid raw at ang anak ng presidente at ang asawa ng presidente, sila raw ay mga bangag. Yan kung ang tanong dito, sino ang nagsasabi ng totoo? Si Manang Amy ba? Ang may tupak na nagsisinungaling? O yung kampo ni BBM? Dalawa lang yan, di ba? Dalawa lang yan. Para mapatunayan na si Senator Amy Marcos ay nagsisinungaling, ay dapat magpa-hair follicle test itong si Bongbong Marcos ngayon para patunayan sa kanyang sarili na hindi siya nagsisinungaling sa taong bayan. Di ba? Yan lang naman ang ating hinihingi. Kasi kung si Bongbong Marcos ay isang presidenteng gumagamit, wala na. Wala na talaga. Kaya pala ang Pilipinas ay naghihirap ngayon. That will be our conclusion. Di ba? Kasi pinipilit pa ng mga dilawan at mga loyalista na, we want BBM na maging Prime Minister si BBM. Di ba? Yan naman lang ang igit at pautot nila, di ba? Sige, kayo mga loyalista na gustong maging presidente si Bongbong Marcos forever, gusto nyo masabog yung ating bansa, sabog sa kahirapan, yan ang ibig kong sabihin. Sige, ipagpatuloy niyo na si BBM ang presidente forever sa Pilipinas. Diyan, maniniwala kami sa inyo, mga loyalista at mga dilawan, kung magpa-hair follicle test itong taong ito. Sasabihin talaga namin, sige, magpa-hair follicle test. Kapag proven na hindi siya gumagamit, sige, magpresidente siya forever. Di ba? Yun lang. Yun lang ang ating pruweba dyan. Kasi sa totoo lang, kung titingnan mo ang ugali ng presidente natin ngayon, questionable talaga. Questionable talaga. Diba? Isa pa yan eh. Yan ang gustong malaman ng taong bayan. Anong nangyari sa panga ni Bongbong Marcos? Bakit ang likot-likot ng panga niya? Di ba? Posible naman kapatid na yan ng presidente, alangan naman sisiraan niya yung kapatid niya. Siyempre si Senator Aimee, ano lang yan concern lang siya sa kanyang kapatid. Di ba? Concern siya. Ewan ko sa kanya.
Concern siya, di ba? Tapos, ang nakasakit pa dito, ito yung talagang hugot ng taong bayan, ha? Ang presidente na medyo may katinuan, okay? Sa usaping presidenteng matino na naman tayo, ha? galing sa presidenteng budolero at gumagamit, hindi ko sinabing ganyan si BBM, ha? Ini-example ko lang ang matinong presidente at hindi matino. Galing sa ganyang hindi matino na presidente, punta naman tayo dito sa magaling, di ba? Kung iisipin nyo, ang isang presidente na magaling at may malasakit sa taong bayan, nakikita yan ng taong bayan na, grabe itong presidente na ito. May malasakit talaga. Ramdam namin ang kanyang pagiging presidente. Ramdam namin ang kanyang liderato. Ramdam namin ang kanyang mga tulong. Ramdam natin ang kanyang presence every time merong mga sakuna, bagyo, lindol, lahat-lahat. Kapag mararamdaman ng taong bayan ang ganyang klasing presidente, walang ibang effect yan kundi mamahalin ka ng taong bayan. Ganun lang yan kasimple. Mamahalin ka ng taong bayan, hindi ka makakalimutan, every time mag-birthday ka, ise-celebrate ka the entire world. Totoo naman eh. Di ba? I am talking here of former President Rodrigo Roa Duterte. You will, ito mga loyalista at dilawan, you will argue. Magdebate tayo dyan kasi alam kong ayaw nyo kay Duterte. Pero ang tanong, bakit sineselebrate ang kanyang birthday sa buong mundo ng mga OFWs? Mantakin nyo, pati mga seaman, nasa gitna na sila ng ocean, nakasakay ng barko, nagbibit-bit pa rin sila ng tarpaulin saying, "Happy birthday, Tatay Digong." Ang laki-laki na ng alon, gumagano na, Happy birthday, Tatay Digong pa rin eh. Bakit? Bakit nagkaganyan ang taong bayan? Yan ang pinakatanong. Bakit? Ano ba nang nasa kay Duterte na mahal siya ng taong bayan? Anong na kay Duterte na he is well loved by the Filipino people? Di ba? Yan ang malaking tanong. Bakit? Kasi hindi siya makakalimutan eh. Sa lahat ng mga ginagawa niya, tumatatak yan sa isipan ng taong bayan, ng mga Pilipino. At heto pa ang matindi. Hindi lang Pilipino ang nagmamahal kay Duterte. Pati ibang mga dayuhan, ibang bansa, mga foreigners, nakapansin na itong si former President Rodrigo Roa Duterte is one of a kind. Ipapakita ko itong video na ito kung saan hindi na mismo mga DDS ang nagsabi nito. Hindi na mismo Pilipino ang nagsabi nito, kundi dayuhan na. Okay? Pakinggan ninyo ang sinabi nitong isang foreigner patungkol kay Tatay Digong. Okay? Nag-react siya. Okay? Sa kanyang opinion, itong foreigner na ito, patungkol sa sinapit ni Duterte doon sa ICC. Okay? Nagkomento siya kay Duterte. Bakit nagkaganyan si Duterte? At bakit hindi deserve ni Duterte dyan sa ICC? Ito, pakinggan po nyo ito, Pakinggan nyo po ito, mga dilawan at loyalista. Pakinggan ninyo, mga bobo kayo. Ito, pakinggan ninyo. Duterte is in a dungeon in The Hague, even though the Philippines was not actually a member of the ICC, neither is America. He's being held in a dungeon in The Hague for... Mantakin nyo itong mga foreigners na ito na nagsasalita na tungkol kay Duterte,
alam nila kung ano ang nangyari kay Duterte. Alam nila, mismo sila, alam nila na walang jurisdiction ang ICC kay Duterte. Kasi hindi na po miyembro ang Pilipinas sa ICC. Hindi na po tayo miyembro. Bakit nandyan si Duterte? Yan ang pinaka-sablay ng ICC. Oo, totoo lang. And in fact, ang ating mundo, walang ginagawa dito. Kung ginagawa ito sa former president, how much more tayong mga ordinaryong Pilipino, ordinaryong mga human being sa mundong ito. Pang-aabuso ito ng ICC. Oh. Killing drug dealers. What that's got to do with an international criminal court, the domestic war on drugs in the Philippines, is a debatable point in any case. Yep. But he definitely killed a lot of drug dealers. What exactly is Donald Trump and Pete Hegseth doing right now in the Caribbean? Ang point niya dito, obvious na itong si former President Duterte was fixing the problem of the Philippines. Ano ba ang problema ng Pilipinas? Lumalaganap na droga. Marami ng lulong. Marami ng nasira ang utak na pamilya, na biktima dahil sa droga na ito sa problema ng Pilipinas. Ang ginawa ni Tatay Digong, sinolve niya. Siya lang ang presidente na may malasakit galing sa puso niya na i-eradicate itong problemang ito. Siya lang, wala nang iba. Hindi siya natatakot. At naiintindihan ng dayuhang ito. Ginagawa. Pero anong ginawa ng ICC? Ha? Sinabayan pa nila ang pamumulitika ng bangag na presidente. Sinabayan nila. That's why wala nang gustong makipagmiyembro dyan sa ICC. Yung ibang bansa, ayaw na makipagmiyembro kasi napupolitika itong ICC na ito eh. Okay? That's why siya, ang hugot ng foreigner na ito is, bakit itong sina Donald Trump, presidente ng walang ginagawa dito? Na pati itong ibang bansa, ginugurguri nila yung mga drug pushers. Ginugurguri nila yung mga nagbibenta ng mga droga. Oh, just like what Duterte is doing in the Philippines. Pero bakit hindi sila nakukulong? Yan ang pinakatanong eh. Pero si Duterte, kinukulong ninyo. Pero kayo dyan, free lang kayo na gurgurin lahat ng dami na. Kasi pamumulitika. Pinopolitika lang ito. Di ba? Obvious na obvious. Off the coast of Venezuela, off the coast of Colombia. They are killing drug dealers. Colombia. Yan ang sabi niya. In-example pa niya kung saan yung naggurgurguran dyan ng mga jadik dyan eh. I think are drug dealers. What they say are drug dealers, it turns out that oftentimes they're ordinary fishermen or people trafficking illegal migrants and are not drug dealers at all. The boats are way too small to be profitably employed as drug dealers all the way to the mainland of the US. But my point is, if the US boasts about summary killings of what they say are drug dealers, how can Duterte be banged up behind bars in The Hague? It is a monstrosity. And it is... Hindi katanggap-tanggap para sa kanya ang sinapit ni Duterte. Yan ang point niya. Hindi niya katanggap-tanggap. Ang tao nagsusolve sa problema ng Pilipinas tapos kinulong ninyo. Yan po ang point niya. An obvious indicator of what you just said, that he's not there for fighting drugs at all. He's there
because he wanted not to fight China, China. on behalf of the United States. Kasi, yan. Ibang ano pa yan, ibang anggulo pa yan, yung patungkol sa China na yan. Kasi si Duterte, magaling mag-isip. Ayaw niyang makipag-away sa China. It doesn't mean na ayaw niya makipag-away sa China. It doesn't mean na give up na niya yung territory natin na pinag-aawayan natin ng putang inang teritoryo na yan. Gulo niyan eh. Ayaw niya ng gulo. Kasi, let's be practical. Kahit sinong mga philosopher, kahit sinong mga sumusulat ng libro, wala pong problemang nasusolve na mag-away po tayo. Siguro, giyera, siguro, masusolve natin, pero sinong kawawa? Di ba, yung mga inosenteng tao, ayaw yan mangyari ni Tatay Digong. Ayaw yan. Now, kung pumapalag po ang Amerika dahil itong dating presidente na si Tatay Digong, ayaw niyang suportahan itong away ng... Kasi kung tutuusin, hindi naman kumakampi si Tatay Digong sa China. Hindi naman siya kumakampi rin sa Amerika, itong away ng dalawa. Di ba? Siya neutral lang siya. Wala siya makukuha dyan sa away ng dalawa. Dyan siguro nagagalit yung Amerika. In general, not kay Trump. In general. Nagagalit sila kasi nung panahon ni Tatay Digong, not now. Kasi ngayon, yung presidente ngayon ng Pilipinas, pinatayo na ng mga EDCA bases yan eh. Yung panahon ni Tatay Digong. Si Tatay Digong, wala siyang makukuha dyan kung tutulong siya sa Amerika na makipag-galit. Kung galit ang Amerika, galit rin kami sa China. Walang makukuha ang Pilipinas dyan. Ang sabi ni Duterte noon, kung kayong mga taga-Amerika, galit kayo sa China. Kayong Amerika, sa inyo yan, away nyo yan. Hindi nyo, kahit nga may treaty tayo, hindi nyo kailangan kaming Pilipinas. Kaya nyo ang China without the Philippines. Tayo, kung makipagyera tayo sa China, ang iisipin rin natin itong mga bobong loyalista at mga dilawan, hindi yan tutulong ang Amerika. Yan kasi ang akala nila eh. Di ba? So, ang sa akin, nako-connect nila. Bakit nako-connect? Kasi si Duterte ngayon nasa kulungan. Alam nila na si Duterte, alam na mga world leaders, especially itong Amerika, na ginawa ni Duterte ang lahat para ma-solve ang problema natin sa droga. Pero dahil sa politika, nakulong si Tatay Digong. Ginamit ang ICC, pinopolitika. Pero walang ginawa ang Amerika patungkol dito kasi si Duterte, sabi nila, maka-China. Yan ang pinakamalaking mali. Yan ang pinakamalaking misunderstood itong si Tatay Digong. Okay? Ngayon, nabalitaan ko pa naman, bakit, di ba, itong si Donald Trump, talking about America, marami talagang incident itong si Donald Trump. Many times na talaga na merong gustong gumurgur dito kay Donald Trump. Ewan ko lang kung bakit ang daming galit dito kay Donald Trump. Di ko lang alam. Kasi I'm not so familiar and I cannot judge Donald Trump kasi hindi ko naman siya pinag-aralan. Ang aking pakialam ay yung ating politika dito sa Pilipinas. Hindi naman ako nakikialam sa politika ng kung ano ang ugali ni Trump kasi hindi naman natin presidente yan. Wala naman tayong makukuha dyan sa Amerika kung maggulo sila dyan. Ayoko nang makialam dyan sa Amerika kasi magulo na nga yung Pilipinas.
makikialam pa ako sa gulo ng Amerika. Pero ngayon, pag-usapan natin yan si Donald Trump. Kasi, nagtataka lang ako bakit ang daming galit dito kay Donald Trump. At halos, ngayon, sa latest na insidente, ini-evacuate itong si Trump, no? Kasi may nangyari pong dinner, no? Na ginawa diyan sa White House, no? Na meron raw nangyari sa labas. Ito yung nangyari, ito yung balita para maunawaan ninyo. A suspect is now in custody following the shooting incident at the White House Correspondents Association dinner Saturday night after allegedly firing at security Yan ang shooting incident doon sa labas ng White House. personnel. U.S. President Donald Trump described the suspect as a sick person. He has been arrested and is currently undergoing evaluation at a hospital. Yan naman laging sinasabi nila, sick person. Yung nung natabaan si Donald Trump dito, 'di ba? Sick person rin ang binanggit nila doon . The suspect is facing multiple federal charges. U.S. Attorney for Columbia, Jeannie Pyre, says the defendant is set to be arraigned on Monday in Federal District Court. This individual was intent on doing as much harm and as much damage as he could. And thankfully, because of the checkpoint right outside the ballroom, where thousands of people were situated to nangyari yaw dyan sa isang checkpoint nila dyan. Kasi may daming checkpoint dyan . Mga malalaking tao yung nasa loob . Ewan ko lang bakit may shooting incident. hear the President of the United States. Because that checkpoint worked, there was no one who was injured when it was clear where this defendant was going. So, yun ang balita. Ngayon, tingnan naman natin kung ano yung tunay na nangyari doon during that incident. Ito yung video kung saan na talagang pinaalis si Donald Trump. Ito, panoorin natin . Ito. But we now do have some video of the moment where the president was rushed off the stage. Let us watch that now. Ito pala'y kuha sa CNN . Kuha ito ng CNN News. Huwag nyo naman akong i-copyright dito . Nagbabalita lang ako. Maawa naman kayo. Ayan. Kita nyo? Pinaalis si Donald Trump. Ayan, again. But we now do have some video Ayan. of the moment where the president was rushed off the stage. Let us watch that now. You know, what occurs to me as we're watching this as well, we just said Erica Kirk was in this room. She was. She was in this room There are reports. as well. There are reports that she was seen crying as she was leaving the room as well. People who did see her there made that note. Obviously, this had to be very, very traumatic. We have Caitlin Collins on the line for some more insight. Caitlin Collins, we're listening. What's happening? Hey guys, obviously, I mean, this is a total state of chaos right now in the ballroom, and we're seated maybe 50 feet from the stage where the president was up there, the First Lady Melania Trump. We have to stay here for now. Forward natin. Security is telling us that everything's okay. The shooter, there was a shooter. We don't know. We didn't know who won. Actual ballroom. So it's not clear because obviously the vice Ayan, president. nagkagulo dyan . Correspondent does appear to have been shots fired outside. You can see officials right now sweeping the area, going through, and we have no information Ang bilis nila, hinanap nila about kaagad. who the individual might get in every Security intel. Yeah, and now Other than that, nothing else. looking around, wondering what happened because people inside do not know. I apologize. I'm literally holding up a cell phone camera in order to show you this, but it's better than nothing in a moment like I've heard when inside. Many of his cabinet. No idea what happened was stopped. Basta ang nila, ang point nila doon, no? I don't want to go into details talaga.
Ang point nila doon is madali namang nilang na-secure ang kanilang presidente. Kasi yun naman talaga ang pinaka-importanting gawin kung merong mga ganyang insidente. Secure first the president. So yun ang nangyari. Okay? So, itong vlog na ito, pag-usapan natin ng mga ugali ng presidente. Si Donald Trump, grabe, high alert ang security niya. Kasi bago siya nakabalik bilang presidente si Donald Trump, natamaan yan sa dito nung panahon ng kampanya sa Amerika, natamaan yung kanyang tenga. Kasi marami pa ring mga tao dyan sa Amerika na ayaw sa mga prinsipyo, polisiya ni Donald Trump. Okay? So, ganun rin yun. Sa sitwasyon natin dito sa Pilipinas. Ganun rin yun. Pero mas violente lang talaga yung sa labas. Buti nga dito sa Pilipinas walang mga ganyang insidente. Okay? Maybe sa local, nangyari yan sa local, pero sa national, sa mga wala sa atin yan dito. No? Pasalamat lang tayo na wala yan. No? Kahit naman ay ayaw natin ang mga pinanggagawa nitong bangag na presidente na si BBM, ayaw naman nating mangyari yung ganyan, no? Na kahit ganyan yung ating presidente, secure, gusto ko rin na ma-secure yung ating presidente, no? Kasi siya yung pangulo sa atin Kapag magurgur ang ating pangulo ng Pilipinas, para na lang tayong mapilayan lahat. Okay? Kahit ako, ayaw natin yung mga prinsipyo ng ating presidente, still, that is our president and we have to protect our president. Ganun lang yun. Gusto man nating mapalitan ang ating presidente ngayon, idadaan natin sa tamang paraan, ang proseso. Di ba? Yun lang naman ang point natin dyan. Di syempre, it all boils down from politics. Lahat-lahat ng ito. Okay? Lahat ng mga kaguluhan sa bansa, no? Lahat politika politika. Yung flood control anomaly, politika rin yan. Politika rin yan. Dahil sa politika, lulong sila sa pera. Why? I-explain ko ng bahagya yan. Ang isang politician, hindi yan magnanakaw kung hindi yan hungry for power. Alam naman natin na pagdating ng eleksyon, pagdating ng kampanya, namimigayan sila ng pera. Vote buying para sa susunod na eleksyon, sila pa rin yung hari-harian dyan sa kanilang pwesto, di ba? Siyempre mamimigayan ng pera. Ipinagbabawal yan, pero namimigayan ng patago. Okay? So, bakit ko nasabi dyan? Okay? Corruption. Kaya may ito mga flood control, ginamit na nila para makalikom sila ng pera. Kasi yan paghahanda yan sa mga eleksyon. Yang mali-maleta na yan. Hindi, iisipin mo, Don Mar, bakit pa sila magnanakaw na ang yaman-yaman ng mga congressman na ito, itong mga governors na ito, kung sino man, ang yaman-yaman na nila, bakit magnakaw pa sila? Magnakaw yan ng pera sa kaban ng bayan para ipamimigay rin yan sa pagdating ng eleksyon. Kasi, yan ang mga mangyayari kung gahaman ka sa kapangyarihan. Di ba, nakakalimutan na natin yung ating demokrasya? Once maging senador ka ng isang beses, dalawang beses, bigay mo na yan sa iba. Look at what happened to Duterte. Isang termino sa pagiging presidente. Hindi na nga siya tumakbong ibang posisyon Ibigay niyo na sa iba. Kasi hindi siya hungry for power Okay? Yan po ang point ko dito.
Hindi po hungry for power. Ngayon, may iba naman tayo ng topic. Nakakatawa po itong balita na ito na sinabihan ni Jesus Falsis, itong baklang dilawan. Baklang dilawan. Nakakagalit rin kasi itong baklang ito kung ano-anong mga pinagsasabi niya tungkol sa mga Duterte. Sinabihan niya si Jack Agorta na magbago ka na, Jack Agorta. Si Jack Argota pala. Jack Argota. Binibira pa rin niya si Jesus Falsis. Sinabi niya, walang Jesus na bakla. Ito. Panoorin. Ewan ko ba bakit ko binablog ito Attorney Jess Falsis. Bakla. Ganun lang. Meron. Sige. Papaliwanag ko. Very quickly, gusto mong paliwanag, okay naman. Hayang siya, hayang pinag-aralan, hindi niya nagagamit sa tama. Okay. Bago ka, pangalan mo pa naman, Jesus. Ito yung nagustuhan ko kay Jack Argota Kasi may common sense siya. Sinabihan niya na itong si Jesus Falsis, matalino, pero hindi sila ginagamit ng tama. Maraming mga matatalino, pero palpak sa argumento. So useless yung pagkamatalino ninyo. Walang Jesus na bakla. Okay. Si Sasot. Sasot ba to? Sasot. Bakla yan, pero mabait yan, matalino yan. Okay. Alam ko hindi lawyer yan, pero matalino yan. Transgender yan Oo. Kanubo ko, kasi tinanggal na yung ano niya Wala Natanggal na ba? Transwoman na siya. Trans na. Okay. Doon pala malaman siya nagawa niya, di ba? Oo. Kaya kanubo ko kayo sa idol ko yan. Talino. Okay. Matalinong bakla. Matalinong bakla. MB. Ano yun? Matalinong bakla. Pero idol ko sa Okay. talino yan. Okay. Senator Robin Padilla. Matapang, may puso. Matapang. Pagmamahal, talagang makabayan, talaga yan. Okay. Idol ko yan Senator Bato de la Rosa. Matapang mali yan, kasi alam, No. alam mo yung... MIA. Kwento ko lang sa'yo Hindi, wala ka, no show sa ngayon Ayaw na maulit yung nangyari kay P.R. Arby. Nagawa mo kay P.R. Arby, kanya pa kaya. Meron naman yun na galawa sila makukulong. So understandable na yung ginawa niya. Understandable, alam naman ito Bahala kayong bash nila naman. Kiko Barzaga. Ay, nagahamin yan, tropa yan. Tropa yan, Matapang, marami pa magagawa itong batang. Okay. Ito, Malayo mararating yan. Last na Mula Cavite hanggang Hulo. Malayo. Huwag niya nang lalakarin. May ayaw makalino. Okay, Pamilya na, short lang. Pamilya ng Barsaga. Talagang gumagalaw sa. Mas Marina. Di ba, meron ako nakikitang kapitan na Barzaga. Ayun, ano mo sasabihin si Cap Barzaga? Ayun, makalam mo. Bobo yun. Wala pa rin sa kanya. Ano ba yun? Yung kumakain yung gulagay. Ganun. Sige. Okay. Ito, last three. Okay lang, Hindi. Kasi kulang oras natin. Isang oras naman tayo? Yusek Claire Castro. Auntie Claire. Auntie Claire, natin, binabanatan mo si Marcos. Tapos ngayon, kala mo, meron lang ba kayo? Tatanong lang Parang ahawa Parang ahawa kung makapagtanggol Parang nakarang, last 2 years ago lang yata yun, binabanatan mo si BBM. Nahaglan mo na parang bobo. Kasi ang dami yan lawyer. Diba? Kasi ngayon, Well, she's married to her job and profession. Ganun lang. Di ba may kasabihan na ganun? Ayaw mo tanggapin. Mahal mo yung bayan. Kung mahal mo bayan, nakagobyerno ka, bayan to. Pinapasahuran ka namin, ayusin mo trabaho mo. Okay. Ito, President BBM. Quick lang. Mahaba to. Hahaba ko ng konti to President to. Nabanatan ko to Pero, President, alam ko, mapapanood mo to.
Alam ko, kilala mo ako, nakikita mo ako ng kampanya. Nakanukuran niyo ako. Okay? 4 years na, no? 4 years na lang. Ano man magagawa natin? Siguro, sabihin mo lahat ang nalalaman mo, President. Yun na lang yung pag-asa mo na medyo baka maawa pa kami sa nagawa niyo kalokohan. Aminin niyo, sabihin mo lahat kung sino yung mga kasama mo ba. Para mabawi, kailangan mabawi yung pera, yung balik sa tao. Gamitin sa tama, gumawa ng maraming school. Okay, ang dami ng pangako eh. Sa 10 pangako niya, 11 mali. So, President Marcos, kilala mo ako. Kayo ako nun. Okay, kilala niyo, pero kayo, kinasuhan ako. Diba? Alisin niyo yung kaso sa akin. Ako sila nanin to. Okay? Pero pag kinalis niyo yung kaso, hindi na namamanatan. Kasi mamabalas eh. Pero ito, last ito Jack. Pero, love ko si Marcos, namit ko na yan. So, kahit nga itong si Jack Agorta, no? Agorta ba? Agorta. Kahit ito, Argota. May buti pa yun may common sense, di ba? Kung ano yun lang yung tama, di ba? So, kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, you have your own opinion, no? Pakilagay sa comment section para mabasa naman natin yan, okay? Like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga first time dito nanonood, subscribe na po kayo kasi libre lang ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.